ginagawa. Hindi mo na boses kasi minsan. Tulong lang ako. Bubuksan namin yung pinto. Pinto. Wala pa di ba plastic? Yan, go. Susiyan niyo muna. Basta. Sige, tayo ikaw na. Ano yun? Bakit? Pinalibutan eh. Baka tumakas ka eh. Sige, tayo pusat. Wait. Guard! Poses na ate. Sa kulungan na nga ako eh, nakaposes pa. Kaya maaari na po kayo magsimula. Ano ba? Hindi ko kailangan yan. Gusto ko makalaya. Meron kami magandang So, I don't mind that, you know? Nalilig ka. I just want to be free. May isa na kami na. Hindi, wala akong pera, ikita. Meron kami Ano? Pagkain? Pagkain? Makinig ka na lang. Okay. Mukhang hindi lang boses na kailangan ito. Lagyan mo ng kaya sa casting yung bibig. Hindi, sige, may kinig na. kapatid, meron kami magandang balita na bahagi sa iyo. Yung balita yan, the channel. Pinapatuloy namin Ibig sabihin ba yan? balita ko sa iyo ay meron akong babasahin. Make it clear, you know? Tagal naman. First Thessalonians 5 verse 17. Ang sinasabi dito, pray without ceasing. Kapatid, isang napakahalaga ang pakikipag-usap natin sa Panginoon. O kaya, ang pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Pero bago na, meron po kami magandang awit na babahagi sa iyo. Sa araw. Ang kapatid, nais ko lamang tanungin kung ano ang inyong nararamdaman sa narinig ninyong balita ng Panginoon na napakaganda. Nararamdaman ko na ang laki pala ng pagmumulong ko sa kabila ng hirap ng buhay. Hindi ako naging mapanalangin. Gusto ko lang pare'y makalaya. Alam mo kapatid, hindi po nandiyan ka sa tulungan ay wala kang pag-asa. Kahit lang kung tayo naroon, meron tayong pag-asa sapagkat ng Diyos ay lagi lamang nandiyan sa Kaya ba akong palayain ng Diyos? kapatid, walang imposible. Kung kailangan kayo meron. Kailangan ko palang magsisi. Laki ng kasalanan yung nagawa ko. Lagi ko lang iniisip ang sarili ko. What a fool I am. Oh my. Sakit niya sa necktie. Sige mga kapatid, maraming salamat sa pagtanaw ko sa kulungan ko. Laki-laki ng pananampalataya nyo na kahit dito sa magulong-kulungan at mabaho. Mabaho nga. Hindi kayo nagsawang at masikip. Hindi kayo nagsawang dumalaw at binigyan ako ng pagkakataong magsisi. Salamat. Tayo po'y manalangin. Pusap mo na yun. Tanggalin mo.
Yan, tayo po yung malalangin. Maraming salamat Panginoon sapagkat marami pong ako'y naging makasalanan. Ako po'y binigyan yung pag-asa na kahit ako Panginoon ay narito sa kulungan. Panginoon, magkaroon ako ng pag-asa, karoon ako ng liwanag. At natanggap ko po Panginoon ang inyong mga mensahe na unawaan po ng Diyos. Salamat po Panginoon sa pananampalataya ng itong ginagot at napakalang magandang regalo po nito para po sa akin. Pagkat ako'y makakulong at ang aming kaluluwa Panginoon sa inyo at ako'y malaya na. Amen. Hello! Maraming salamat sa atin. Ang tapos na yun. Winner! Actually, narinig ko pa pinapanood. Tinatry ko i-connect. Prayerful, di ba? Prayerful. Prayerful naman. Di ba, tinatry ko i-connect kung paano naging prayerful yung drama. Pero habang tinitingnan ko yung ugali yung preso, kung hindi ka prayerful, wala lang kung nangyayari sa'yo. Kaya nakita ko doon yung parang lions din, yung pupunta mo. Lions din, magkahuna. Yung may show ng preso. Kung hindi ka prayerful, ako na lang ano mangyayari sa'yo. So nakita ko doon yung faith, saka yung maging prayerful yung mga dumaan. Di mo kailangan mong pasasan. Ako kailangan pag-KBC, hindi mo pinabasas na yung mga prayerful. Nahipit eh. Medyo dala. So, dahil doon, naka-influence siya na makapag-pray para sa mga... na-influence siya pa maging prayerful din yung preso. Okay, bigla nag-pray, ano? Actually, nakikita ko sa silent prayer yun talaga. Silent prayer. Dito nag-silent. So, prayerful talaga. So, malaking bagay. Mahirap talaga, sabi ko nga, nagpa-flap yung nakakulong, yung talagang mahirap mag-ministeryo sa ganun. Maliban na talaga may espiritu ka ng Diyos ay makukuha mo ang puso ng isang kailangan magapin ng Panginoon. Thank you. Sa ating pong text about prayerful. Prayerful servants, Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Lahat po tayo ay meron kahiligan. Tayo po ay servant, naglilingkod ng Panginoon, at meron po tayong request sa Panginoon. So, paano natin ibibigay yun? Ihatid sa Kanya by prayer. Lastly, faithful servant, last group. Uy, pare, tagay tayo. Dali! Here! Parang kilala ko ng mga to Uy! Pare! Dito ba pare? Teka lang, may mga kasama ko eh. Teka lang, invite lang sila. Yaw mo na lang. Mga kaibigan, nandun yung mga kakilala ko, gusto nyo bang makilala sila? Tuwang-tuwang. Anong ginagawa nila? Iiwan. Sumabay ko ba? Alam mo yung... Yung gano'n, alam mo yung sabi. Alam mo yun? Tara, punta tayo doon. Ayaw mo ba? Tumana ako eh. Tago na tayo. Teka lang, friend. Wala na makakita eh. Papadala. Pasok ka mo. Ba't na? Diba? Kilala mo yung babae mo yun? Sige yun, di ba kasi nakasyon yun? Ano pare? Ano yung tala mo? Hindi pa ako makita tayo ng mga magulang natin. Wala yan. Saan pwede tayo makikita ang pastor at elder natin yan? Ano naman? Ano naman?
hindi maganda yan. Kasi pag pumasok tayo dyan, magkakasala tayo. Hindi ka na. Ano lang tayo? Hindi po, friend. Hindi po. Kasi po, ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng Biblia po ay sa Corinthians, 1 Corinthians, chapter 6, verse 19 to 20. Nagkari ako dyan, sugat ng tao na yun. Opo, kasi po yung katawan po natin ay templo ng Diyos, ng Holy Spirit. So pag umulpo tayo niyan, mag-glory pa ba natin ng Panginoon? Ano ba ba pinagsasabi mo? Nagsasabi mo, Minong? Ano ba yan, diba? Sabi nga ulit sa'yo. Hindi po. Kasi po, Kaya pag pumasok tayo na gano'n. mga kaibigan, tayo po magtiwala sa Panginoon. Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 po, ay tayo naligtas sa grace dahil pananampalataya natin kay Christ. Kapag tayo pumasok dyan, papasiniran natin ang Panginoon. Hindi natin tingnan ng Panginoon ang bayubay sa cross dahil tayo niligtas na sa kasalanan. Tandaan po natin mga kapatid, tayo ba'y magtiwala sa ating Panginoon? Hindi lang po. Amen. Hindi ako pasok. Nag-amin na ako doon. Hindi na ako. Ikaw pa kapatid, Ano, tayo kahit naglalay tayong friends. gusto mo bang sumama sa kanila? At hindi siya bumuhay na walang hanggan? Kasama ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito yung pagkakataon kung saan faith natin, kung saan yung paniwala natin bilang mga believers ni Christ, ay natetest yung condition natin, hindi ba? Pag tayo pag nagpadasal sa pag-control, alam mo nang magiging resulta sa sarili mo, di ba? Alam mo kapatid, ipanalangin na natin siya para maging makilala ng ating Panginoon by the Holy Spirit at power of God. Tayo po'y manalangin mga kapatid para sa ating tiwala sa Panginoon. Lord, thank you po sa hindi niyo paghimos sa amin. Kami po'y inyong nilayo sa mga tukso na gawa ng kaawat. At nawa po Panginoon, itong mga kaibigan ko na sa ipang ngayon, sila po'y inyong ninyo ang kanilang puso upang sila ay makilala kayo na kayo po'y Diyos na tagapagligtas, kayo po'y Diyos na mayubay sa cross ng Kalbaryo upang iligtas ang aming kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po sila. Ito po'y aming dinadalangin sa inyo sa mga sa Jesus. Amen. Yan lang po. Salamat po. Salamat. Yeah, salamat sila for the time. So sila po yung faithful servant. Mga kapatid, yun po yung kailangan ng Panginoon sa ating po maglilingkod. Sabi nga niya, sa ating po text, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Mga kapatid, you have to choose today whom you will serve. Ano po? So as a servant, kailangan meron po tayong pinaninindigan at isa lang, master. Ano po? Tayo bilang servant, Christ ang ating po kaisa-isang master. Sa kanya po makikinig at susunod. Yun po ang mga characteristics ng servant, mga kapatid. Humble and meek servant, faithful servant, ano po? Prayerful servant, and lastly, faithful servant. Ano? So, dyan po yung ating theme ngayon na make a servant kapag tayo po nagkaroon ng commitment sa Panginoon na magiging kanyang tagapaglingkod. Ito po at least yung apat na mahalaga nating maunawaan. So, yung ating pong mga judges, meron po kayo habang kayo ay nag-usap sa group na mananalo. Ano? Na siyang mananalo, ano po, na group ay mapasa kanya at ituloy ng simbahan ito. Naliwanag sa atin yan. Malilipan sa inyo yung titulo ng simbahan ito. Kapag siya nag-uusap, in behalf of AY Department of CA, we would like to thank the members, mga officers at leaders ng Bethel Church. Thank you sa inyo. At Sister Rose for inviting us.
At sa sumptuous lunch na yung pong hinanda sa amin, thank you. At sa merienda, narikarin yung mga plato kutsara eh. Hindi naman siguro nagbuhugas yun. Hindi naman siguro nagpupunas. Ano po, thank you sa inyo. Ano po, we have a good time, good day, good service, ano po, at fellowship sa inyo, mga kapatid po namin dito sa Bethel. Okay? Sino representative? Yung ating gift, ano ho? Sige, saan na? Yung ating dalang Bible. Yung sa grupo, kung sino po na kailangan ng Bible, kayo na mag-decide. Dalawa ito, na bagong Biblia, Tagalog. Kung sino kailangan, bigay nyo na lang. Ano? Mag-driver? Or readers? Sino mo mag-aral? Mga kapatid, hindi nyo nakuha yung instruction ko kanina. Dapat yun ang pinaka-beginning ng yung action. Pakilaki na yung picture. So, medyo nilikod yun nga. So, sinabi ko sa kanina. Actually, we appreciate everyone. Maganda yung ginawa ng part ng lahat. Pero meron lang kami nakita isa na nakaka-touch ng personality ng Lord sa atin. Yan ay yung humbleness. Tapos sunod doon yung tatlo, you did well as well. Kaya yun lang yung gusto namin emphasize kasi yung humbleness. Kumbaga, may tendency talagang may tendency mag-away, may tendency mag-quarrel. Hit nila yung verse na yung not quarrel. May tendency mag-quarrel talaga pero andun yung umisip agad ng paraan para talaga pwede namang palang imik. So minsan tayo mga kapatid, tayo initin. Mabilis matouch ang ego natin, mabilis matouch ang pride natin, in which dapat yun yung mga kinababa natin. So we should be, lahat naman yun, we should have all that. We should have humble spirit, thankful sila, then prayerful and faithfulness. We should have all those. So thank you for doing well for the service. Humbleness. So, kayo naman decide kung sino lang kailangan ng Bible. Pakikuha na lang. Sabi, pakikuha na lang eh. Thank you Salamat. Ano po? Mga kapatid, kung yung purpose kanina, kung hindi ka lang napapansin, ano po? Si Kevin, lagi namin inuutusan, ipagdapat sa kanya sa Zion, at yung pagpapahiya sa kanya sa Zion, just to show, parang simple skits na hindi na mapansin, but it's going on sa program natin. Nakaayos ng bako, pinukot siya, hindi na narinig. Pero yun po ang pinagdaanan natin Panginoon, para po siya maging model na isang servant. Hindi po na, yung pagdapat ni Second kanina sa Zion. So, scripted, lahat po yun. Baka kasi sabihin, napakasama ko naman, pwede ka sabihin ko dito. Yun po ay part ng program. Ayan. Si Christ, ay naging humble spirit, nagpakababa ng unawa para po maging model natin sa pagiging servant. Ngayon po, awitin natin yung Make Me a Servant, and then we will have a special prayer, and then closing song ng youth choir, and then a closing prayer. Shall we sing Make Me a Servant, please? Sino po pwedeng mag-piano? Okay, Tonet, please. Awitin po natin. Dakilang Diyos na mga Panginoon po sa lahat. Amin ang buhay na po pagtawag at mensahe ngayong umaga. Na kayo po yung tatawagan na hindi po maging nakapag-report na ipinakatigat niyo po ang mga karakter. Being humble, thankful, prayerful, at faithful servants. Hindi pa namin ito kaya gawin sa aming sarili. Kaya po sa hapon ito, itataas po namin sa iyo ang aming po mga sarili na nagdanais na ipo maging servant. Sa naman pong field,
of ministry na aming pong ginagamparan ngayong hapon. Salamat po at inyo po kami tutulungan, gagabayan, at tulong po ng Banal na Espiritu na sa inyo papadala sa amin. Ito po lahat, ang hinilang na namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. We will have a collection of offering para tumutog po sa winner. Kaya na. Ewa yung offering. Okay, I welcome the CA Youth Choir for a closing song. I'm from Abitin, I have decided.
Dakilang Diyos, magpapayag sa lahat, salamat sa pagkapalag. Sa mga hapon na ito, na muli po kami nagkaroon ng kalakasan, na harapin ang isang linggo na harap po sa amin. Salamat po sa pagkapalag ng salita mula po sa iyo at paggamit po sa aming mga talento upang kami paglingkuran namin ngayong hapon. Salamat po sa mga taong namumuno sa iglesia ito na patuloy po binibigyan ng puso, buhay, at espiritu ng paglingkod na mula po sa iyo. Kami po ilisanin ang lugar ito na tangan ang pagkapalag, pag-ibig na mula po sa iyo. Salamat po sa pagdinig, pagtanggap po sa iyong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, may pagkain tayo sa labas. Para dito na ikot ng galing mga kapatid. Meron tayo konting pagtuloy sa luwan. Salamat po.